Okay, good morning everyone. Welcome sa ating pagsamba ngayong umagang ito, especially yung mga nandito na, ng ganitong kaaga, at yung mga kasama natin online. Welcome din po sa inyong lahat. And as usual, please leave a comment sa ating comment section para ma-recognize ko kayo mamaya. Let's begin our worship. We'll sing our opening hymn, Might Sing, number 33 sa ating worship group. Pangalan ng Ama, sa Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo na may tapat na puso at magpahayag na ating kasalanan sa Diyos na ating Ama at mamanig sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoong Kristo upang tayo ay pagkalooban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Na siya lumikha ng langit at lupa. Aking sinabi, pahayag ko ang aking pagsalamsak sa Panginoon. At iyong pinatawad ang aming mga kasalanan. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating kasalanan. O Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, Amang makabagit, ako na isang kaawa-awa at abang mga kasalanan, Ay nagpapayag sa iyo na lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan. Na sa pamamagitan ng mga ito, ikaw ay nagpasaman ko sa isip, sa liga at sa gawa. At ako'y dapat nasa kaparusahan mo sa panahon ito at sa kaparusahan walang hanggan. Muling ko ang puso akong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito. At tumatalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagan mo. At ahalan sa banal, walang dungis, mapapait na pagtitiis, kamatayan at yung iilig na anak ng sa Kristo ay maging mahabagin at mapagkaya ng mga sa akin na isang abang mga kasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo ay palawakin ang aking karanaman at maging masunurin sa iyo salita hanggang sa wakas. At sa iyong mabagat biyaya ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo na aking Panginoon. dahil sa pagpapahayag ninyo, katungkulan ko bilang tinawag at dalagang likod ang salita ng Diyos na ipahayag ang biyaya ng Diyos sa inyong lahat. At bilang hinatawan ng aking Panginoon sa Kristo at sa pamagitan ng kanyang utos, ay pinatatawad ko sa inyong lahat ng inyong mga kasalanan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ay manatili na katayo. Panginoon, sa templo mo, mga bahay nagpupugad, maging ibong layang-layang sa templo mo ay nagagalak. May inakay na talinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, hari namin ang Diyos na walang hanggan. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Yahweh. Paspasan mo, aming Diyos, itong hari namin mahal. Pagpalain po siya sapagkat ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pito ng iyong templo kaysa ako tinira sa bahay ng mga palalo. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at langan. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino man ang gawain ay matuloy at marangal. O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyo'y masasabing mapala. Awitin natin na ang luwalhati isama. Wow.
sumayo? Manalangin tayo. Panginoong Diyos, Ama namin sa langit, isubong mo ang iyong anak upang isama magbalik sa iyong tahanan kami na iyong mga hinirang. Nasa gayon, kasama ang buong buo ng mga tinubos, kami sa wakas ay makapasok sa walang hanggang piging sa iyong kaharian. Sa pamagitan ng Kristo ay anak, aming Panginoon, na nabubuhay at tagahay kasama mo ng Espiritu Santo, isang Diyos, iyon ang pasuwalang hanggan. Tayo po at ating papakinggan ang pagbasa ng salita ng Diyos. At ang unang aralin para sa linggo ito ay buhat sa aklat ni Propeta Amos, Kabanatang 5, simula sa talatang 18. Amos, Kabanatang 5, simula sa talatang 18. At ganito ang sinasabi. Kahabag-habag kayo na naghihintay sa pagdating ng araw ni Yahweh. Bakit nyo hinihintay ang araw na iyon? Iyon ay magiging araw ng kadiliman, hindi ng kaliwanagan. Para kayong umiwas sa leyon, ngunit oso ang masagupa. O kaya'y gaya ng isang taong umuwi sa bahay, ngunit pagsandal sa dingding ay tinuklaw ng ahas. Magiging usigit na kadiliman at hindi kaliwanagan ang araw ni Yahweh. Araw na napakalungkot at napakadilim. Namumuhi ako sa inyong mga handaan. Hindi ako nalulugod sa inyong mga banal na pagtitipon. Hindi ko matatanggap ang inyong mga handog na sinusunog. Handog na mga pagkain butil at mga hayop na pinataba. Kahit na mga iyon ay handog pangkapayapaan, hindi ko pa rin papansinin. Tigilan na ninyo ang maiingay na awitan. Ayaw ko nang marinig ang inyong mga alpa. Sa halip ay padaluyin ninyo ang katarungan, gaya ng isang ilog. Gaya din ang katwiran, tulad ng isang di natutuyong batis. Ito ang salita ng Panginoon. Ang ikalawang aralin ay buhat sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica, chapter 4, simula sa verse 13. Unang Thessalonica, chapter 4, mula sa verse 13. At ganito ang sinasabi. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa at nakikira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira at itipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa ipapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamagitan ng mga salitang ito. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo tumayo para sa pagbasa ng gradual at ng mabuting balita. Alleluia, Alleluia. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw o ang oras man. Alleluia. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, chapter 25, mula sa verse 1. Ganito ang sinasabi. Ang kalinhaga tungkol sa 10 dalaga. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 naman ay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis.
Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na ay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya." Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aadap-adap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo," tugon naman ang matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. "Panginoon, Panginoon, papasukin po niyo kami," pakiusap nila. Ngunit tumugon siya, "Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala." Pagkatapos ito ay sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi niyo alam ang araw o ang oras man." Ang mabuting balita. Sumayo, O Kristo. Tayo manatili ng tayo at sa page 9 ng ating hymnal, ating ipapahayag ang ating pananampalataya, ang Credo ng mga Apostol. Page 9. Lahat tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa. At kay Jesucristo, kanyang bugtong na anak na ating Panginoon, na ipinaglihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Siya bumaba sa impyerno. Sa ikatlong araw, siya nagbaon sa mga patay, umakyat sa langit, at nagalugdok sa kanan ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Buhat ko ay palilito, panghukuman ng mga buhay at ng mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesia Kristiyano na magtulungan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbangon ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Please be seated at ating awitin ang ating hymn of the day or sermon hymn. Heart of worship. It's hymn number 35. Or 36, sorry. Hymn number 36. Heart of worship.
Okay, so Sunday School kids, kasama sinong kasama yun? Si? Kuya Joel and Yuki? Okay. Sige. So lahat ng mga Sunday School kids, ito na kayo doon sa inyong Sunday School area. Nilaan mo. Okay. Good morning. Good morning, everyone. Magandang umaga at sumayin naman lahat ang masaganang kagandahan loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Kung tayo ang masusunod, gagawin natin ang lahat ng magagawa natin para umiwas doon sa mga sitwasyon na magdudulot sa atin ng napakaraming mga inconveniences. Di ba? Iiwas tayo sa mga sitwasyon na magdudulot sa atin ng hindi magagandang mga pangyayari, hindi magandang damdamin, hindi magandang resulta, hindi magandang sitwasyon, anything and everything, di ba? Na hindi maganda para sa atin. Kung tayo ang masusunod at kaya din lang natin, iiwasan natin. Tama, di ba? Wala namang taong gugustuhin na pumasok sa isang bagay na masasaktan lang siya. Tama ba, Jimmy? So, huwag nang papasok pagka alam mo masasaktan ka. Okay naman po. Oh. So, iiwasan natin ng gano'ng mga bagay. Hindi na tama ko, di ba? Tama yun. Kasi kung kaya natin, kasi ayaw natin sa iyo. Sino gusto masaktan? Di ba wala naman? Sino gustong mahirapan? Sino gustong, hindi ba? Wala eh. Diba? Wala. Ayaw natin ng mga inconveniences and all that. Ayaw natin yan. Kaya kung may magagawa tayo, iiwasan natin. Kaya isang bagay na malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia, ang tunay na ugat, ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng uri ng hindi magagandang karanasan, ay ano? Anong ugat ng lahat? Anong ugat ng lahat ng kasamaan? Anong ugat ng lahat ng paghihirap? Anong ugat ng lahat ng pagdurusa, ng pagluha, at ng iba pa? Anong ugat ng lahat ng mga bagay na yan? Ang ugat ay kasalanan. Diba? Ang pinagmumulan ng lahat ng yan ay kasalanan. Kasi kung walang kasalanan, wala ang lahat ng mga bagay na yan. Walang paghihirap, walang pagdurusa, walang pagluha. Okay? Wala lahat yan. At kaya natin nakita nung ating talakayin ang kasaysayan ng paglikha kung paano napakaganda ng kalagayan ng mundo at ating mga tao ng unang nilikha ng Diyos. Pero nagbago ang lahat dahil sa kasalanan. So, yun ang punot-dulo ng lahat. Tanggalin mo yung kasalanan at mawawala ang lahat ng mga paghirap and all that. Ngayon, malinaw din na sinasabi sa atin ng Biblia at ito'y nakalaki natin ng nakaraming ko. Hindi iniwasan ng ating Panginoong Jesus ang pagdurusa at ang kamatayan sa krus at ang lahat ng bagay na kinakailangan para sa ating kaligtasan. Hindi niya iniwasan ang lahat ng mga bagay na yun. Sa halip, siya ay nagpakababa hanggang kamatayan sapagkat yun ang kinakailangan para sa ating kaligtasan. Noong gabi na bago takpin ng ating Panginoong Jesus, hindi ba kung inyong matatandaan, isinalaysay tungkol sa Ebanghelyo, nananalangin si Jesus, at ang sabi doon yung kanyang mga pumapatak ng mga pawis sa kanya ay mistulang mga dugo, di ba? At sinabi niya sa Diyos Ama, kung maaari lamang alisin mo sa akin ang sana ng paghihirap na ito, buti hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang dapat na masunod. Buong pusong niyakap at pinasa ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng kinakailangan, maging pagdurusa at kamatayan, sapagkat yun ang tanging makapagkakaloob sa atin ng lubos na kapatawaran sa ating mga kasalanan at ng bagong buhay habang tayo ay narito sa lupa at ang katiyakan ng kaligtasan.
Ngayon, maaaring nakakaranas pa rin tayo ng mga epekto ng kasalanan sa buhay natin. Di ba? Kasi nasasaktan pa rin tayo. Tama? Cyrus, nasasaktan pa rin tayo. Nahihirapan pa rin tayo. Napapagod pa rin tayo. Diba? Nakakaranas pa rin tayo ng iba't ibang uri ng mga kasamaan mula sa mga paligid natin. Yun eh, dahil nandito pa tayo sa mundong ito. Kaya tayo nakakaranas pa rin ng mga bagay ngayon. Pero, yung pinakamatinding bunga ng kasalanan at resulta ng kasalanan, tiyak tayo na hindi na yun mangyayari sa atin. Hindi na natin daranasan. Ano yun? Ano yung pinakamatinding bunga ng kasalanan? Kamatayan. When we talk about kamatayan, sa ating pinig natin sabihin, hindi lamang yung physical na kamatayan, kundi kamatayan walang hanggan. Yung tayo ay mabuhay ng walang hanggan na malayo sa presensya at pagkalinga ng Panginoon. Yun ang kamatayan walang hanggan. Hindi ang tawa. Yan ang pinakamasaklap at ang pinakamatinding bunga ng kasalanan. Pero hindi na natin daranasin yan sapagkat inalis na ng ating Panginoong Jesus yan sa atin sa bisa ng kanyang pagdurusa at ng kanyang kamatayan. At ngayon, maaaring sabihin sa atin ng iba, paano kayo nakakasiguro? Ikaw, Jimmy, paano ka nakakasiguro na yung lahat ng kasalanan mo, pinatawad na nga? Paano ka nakakasiguro na ngayon nabubuhay ka sa panibagong pamumuhay sa patnubay ng Espiritu Santo? Paano ka nakakasiguro na tiyak ka lang pupunta ka sa langit pag ikaw ay sumakabilang buhay? Paano ka nakakasiguro? Anong sabihin mo, Jimmy? Amen. Hindi ka gagraduate sa katigisan eh. Ano ka nakasiguro? Sigurado tayo dahil bukod sa sinasabi ng Biblia talagang nagdusa ang Panginoon at namatay para sa atin, sinasabi din ng Biblia na hindi na wakas ang lahat sa kamatayan at libingan ni Jesus. Hindi doon natapos ang lahat eh. Sapagkat pagkatapos niyang magpakababa ng lubusan hanggang kamatayan, ano yung sumunod? Siya'y itinaas ng Diyos Ama sa kaluwalhatian. Doon sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa kredo ng mga apostol, ang bahaging sumasaklaw doon sa pagtataas kay Jesus sa kaluwalhatian ay nakapaloob sa mga salitang siya'y bumaba sa impyerno. Sa ikatlong araw, siya'y nagbangon sa mga patay. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Buhat ko'y parinito kung humuman ang mga buhay at ang mga patay. Yan ang bahaging sumasaklaw sa pagtataas kay Jesus sa kaluwalhatian. Ngayon, para lang malinaw, ano ba ang mayroon sa pagtataas kay Jesus sa kaluwalhatian? Ano ibig sabihin naman si Jesus ay itinaas ng Diyos Ama sa kaluwalhatian? Ano ibig sabihin nun? Kung ang pagpapakababa ni Jesus ay nakakahulugan, hindi niya lagi at lubusang ginamit ang mga katangian ng pagka-Diyos na kanyang tinanggap sa kanyang kalikasang tao. Ang pagtataas sa kanya sa kaluwalhatian ay nangangahulugan naman na simula sa kanyang muling pagkabuhay ay muli niyang ginamit ng lagi at lubusan ang mga katangian ng pagka-Diyos na tinanggap niya sa kanyang kalikasang tao. Sige lang yun. Pagpapakababa, hindi niya lagi at lubusan ginamit. Kalagayan ng pagtataas sa kaluwalhatian, kanya na muling ginamit ng lagi at lubusan yung kanyang mga katangian ng pagka-Diyos na kanyang tinanggap sa kanyang kalikasang tao. Ayon sa pahayag ng Biblia, at malinaw sinasabi ng Biblia na si Jesus ay muling nabuhay, pero bago siya nagpakita sa kanyang mga alagad, noong araw na siya muling nabuhay, ano yung unang ginawa ni Jesus? Nabi ko na yan, doon sa kredong sumasaklaw sa bahagi niya. Ano yung unang ginawa ng ating Panginoon? Siya'y bumaba o nanaog sa impyerno. Ngayon, siguro iniisip natin, hindi ba yung impyerno para sa mga diablo? Hindi sabi ikaw, para sa mga diablo, sa kanyang mga kampon. Natapat lang sa'yo eh, pero hindi para sa iyo na. Sakit. Pastor din ang kaya pero gulat ako. Diba? Dito pala dito. Yung walang tao.
Pero, paano nangyari na si Jesus ay natawag sa impyerno kung yung impyerno ay para sa diablo at sa kanyang mga kampon? Para ano? Para saan? Meron pa basihan sa Biblia na si Jesus ay bumaba sa impyerno ng araw siya muling nabuhay. Meron. Sa unang Pedro, chapter 3, verses 18 and 20, ay hindi binanggit yung salitang impyerno, pero binanggit din yung isang salitang tumutukoy sa lugar na yun. Sabi doon, sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga hindi matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga Espiritong nasa bilangguan na noon ay mga suwain nang ang Diyos ay matyagang naghintay noong mga araw ni Noe, habang ginagawa ang daong na noon ay kakaunti, sa makatwid ay ilan ang naligtas ng panahon ni Noe? 8. 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Ano din ang salita tumutukoy sa impyerno? Bilangguan. So sabi noon, nung araw na si Jesus ay muling nabuhay, siya ay pumunta sa bilangguan. Ano yung nandun sa bilangguan? Mga espiritong suwain, lalong higit ng panahon ni Noe. Diba, hindi sila nakinig eh. Diba, kaya nga 8 lang yung naligtas. At nakilaki ng daong, ang sakay lang ay mga hayop. Ayaw ng tao, di hayop na lang. Diba, ang niligtas. So yung mga espiritong suwain, ang sabi nasa bilangguan. At si Jesus ay bumaba doon nung araw na siya muling nabuhay. Para saan? Bakit siya bumaba doon? Para ipahayag ang kanyang pagtatagumpay sa kamatayan. Para ipaalam sa mga taong yun, mali sila sa kanilang hindi pakikinig sa pangangaral ni Noe. Para ipakita sa mga taong yun, nandito siya na kanilang pinanbihan. Yun ang sabi, doon sa Colossus chapter 2 verse 15, sabi doon, inilisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at sila ginawa niyang hayag sa banda. Nagtatagumpay sa kanila sa pamagitan nito. Okay, sinasabi pa rin natin pagkatapos nun, sa ikatong araw siya'y nagbangon sa mga patay. Ano ibig sabihin ng nagbangon sa mga patay? Ano ibig sabihin ng bumangon sa patay? Ha? Muling nabuhay. Tama. Bakit hindi na sabihin muling nabuhay? Bakit sinasabi natin nagbangon sa mga patay? Kasi di ba sinasabi natin sa ikatong araw siya nagbangon sa mga patay? Ba't hindi na lang sa ikatong araw siya muling nabuhay? Yun pala yung sabihin mo. Bakit? Kasi yung muling nabuhay, pwede i-interpret siya na iba't ibang paraan. Hindi ba? Ngayon sinasabi natin siya nagbangon sa mga patay para maging specific tayo na ano ibig sabihin natin ng muling nabuhay si Jesus. Ano ibig sabihin? Siya'y kumagon sa patay. Ibig sabihin, yung katawang namatay at katawang hinihintay, yun ang bumangon na ikatong araw. Walang iba. Bumangon yung katawan na hinihintay ng ikatong araw. Kaya sinasabi natin, siya'y nagbangon sa mga patay. Pero yung pagbaon ng kanyang katawan, hindi para maging zombie, hindi para ipakita siya yung muling nabuhay. At sinabi niya mismo ng ating Panginoon sa kanyang talakayan sa mga Pariseo, yung mga religious leaders ng kanilang panahon. Ang sabi niya sa Juan chapter 2 verses 19 and following, gibayin niyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Yan ang sabi niya. Sabi ng mga Hudyo, 46 years namin tinayo ang templong ito. Tapos gigibain, itatayo lang ng 3 araw. Imposible, di ba? Pero ang sabi ni San Juan, siya nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Ang tinutukoy niya ay yung kanyang katawan. Kaya nang siya ay muling bumangon mula sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. So malinaw na ipinapahayag ng Biblia na si Jesus ay nabuhay, muling nabuhay. Sa paanong paraan, yung katawang namatay at inihimlay, yun ang katawang muling bumangon. Of course, isang maluwalhati katawan.
Sinasabi pa rin natin, siya'y umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanong, pag sinabing langit, anong iniisip natin? Heaven. Sa English, heaven yun. Pag sinabing langit, ano yun? Anong ibig sabihin natin? Anong iniisip niya pag langit? Jimmy, nakarating ka na ba ron? Hindi ba? Gusto mo makarating ron? Ngayon, gusto mo? Ano yung langit? Pag tinukoy yung langit, ang hindi natin sabihin unang-una yung lugar kung saan naroon ng Diyos kasama yung mga blessed saints, di ba? At yung mga angels. Yun yung langit, yun yung kanyang tahanan. Pero hindi lang yun ang langit. Kasi sinasabi dito, di ba, siya umakyat sa langit si Jesus at nakaluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Hindi lang siya umakyat doon, kundi siya lumuklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kanan. Ngayon, siguro, isipin na rin natin, ang Diyos Ama ay walang physical form. Diba? Wala naman siyang katawan, wala siyang bodily form. Wala siyang mga bodily parts. Baka sinabing nakaluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Kasi yung kanan ng Diyos Ama, ang tinutukoy yun ay hindi isang physical na lugar, kundi isang kalagayan. Anong kalagayan? Efeso 1:19-23. Sabi doon, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan din yun ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon sa kanan ng Diyos sa kalangitan, ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, pamunuan sa kalangitan. Sa madaling sabi, ang kanan ng Diyos kung saan nakaluklok ang Panginoong Jesus. Again, hindi isang pisikal na lugar, hindi isang kalagayan, isang posisyon ng karangalan at kapangyarihan na ipinagkaloob kay Jesus upang pamahalaan ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Kaya dapat walang tanong, sino ba ang namamahala sa langit at sa lupa? Ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Jesus. Noon ang ibig sabihin na siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Ngayon din, ang kanan ng Diyos Ama ay tumutukoy sa presensya ng Panginoon sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar para sa mga mananampalatayang gaya natin. Hindi ba ang Panginoon, bago siya umakyat sa langit, nangako siya at ako'y laging kasama niyo hanggang sa wakas ng panahon? Paano nangyari yun? Sapagkat siya ay nasa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ang kanyang presensya ay sumasaklaw at lumulukop sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng dako at sa lahat ng oras. Kaya pag pinapahayag natin sa ating pagpahayag ng mananampalataya, siya umakyat sa langit, nakaluklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Comfort sa atin yan, ibig sabihin, namamahala siya, siya may kapamahalaan, at siya kasama natin sa anumang lugar at anumang oras. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng para sa atin? Hindi ba mas maganda kasama natin ng Panginoon dito sa lupa? Physically? Maaari. Pero ng ating Panginoon ay umakyat sa langit, hindi lamang para lumulok sa kanan ng Diyos Ama, kundi meron pa ibang dahilan. Ano yun? Ano yung iba pang dahilan? Sa John chapter 14 verse 2, sabi doon, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko pa sa inyo na paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng lugar. In other words, ng ating Panginoon umakyat sa langit, ay para ipaghanda tayo ng lugar doon sa langit. Kanya-kanya tayo ng room doon. Meron ng room para kay Abigail. Meron ng room para kay Cyril, Cyrus, kay Jen, kay Jimmy. Lahat tayo. May kwarto na tayo doon. Ready na yun. Naka-reserve na yun para sa atin. Inihanda ng Panginoon para sa atin. Sabi niya yan eh. Sabi niya, ipaghanda ko kayo. Ipaghanda ko kayo ng lugar para sa inyo. So, nandun na yun. Gusto niyo ba i-claim ngayon? Jimmy, yung lugar mo doon, gusto mo na i-claim ngayon? Ready na yun eh. Hintay ka na lang. Nandun na yun, ready na yun.
Diba? Isa sa seryosong usapan, meron tayong tiyak na lugar. Inihanda personally ng ating Panginoon. Reserve. Naka-reserve na. Ayaw nga lang natin po yung pay reservation ngayon. Diba? Huwag mo na ngayon. Pero kung gusto nyo, meron na. Naka-reserve. Naka-reserve na yung lugar kung gusto nyo po yun. Diba? Ngayon, habang hinihintay natin ang ating pagpunta roon, pinapahayag natin na darating ang araw na siya'y palaritong muli upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Ang ating Panginoong Jesus ay muling magbabalik. Yan ang sinasabi sa atin ng Biblia at yan din yung pinapahayag natin. Sa pagpahayag ng pananampalataya, sinasabi natin, buhat ko ay paririto upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Babalik muli ang ating Panginoong Jesus. Siya'y muling magbabalik. Anong feeling nyo sa salitang si Jesus ay muling magbabalik? Nakakatakot o nakaka-excite? Sinong natatakot sa muling pagbabalik ng Panginoon? Sinong na-excite sa muling pagbabalik ng Panginoon? Ha? Okay, isa pang tanong. Anong gusto nyo? Sa pagbabalik ng Panginoon, buhay kayo o patay? Yung buhay kayo sasalubungin ng Panginoon o yung patay tapos bubuhayin para salubungin ng Panginoon? Ano ito? Hindi naman tayo mamimili, di ba? Pero importante ron, whether buhay tayo, sasalubungin ng Panginoon, o tayo namatay na tapos bubuhayin ng Panginoon, ang pinaka-importante sa lahat, tayo ay isasama na sa Kanya. Yun ang pinaka-importante ron eh. Hindi yung buhay tayo o patay na muling bubuhayin. Buhayin ka tapos hindi ka naman pala kasama. Di ba? Ano pakiramdam to, di ba? Cyrus. Binuhay ka nga. Si Panginoon, binuhay ka tapos hindi ka pala kasama. Diba? Ang importante, kasama ka. Diba? Buhay ka ba, mapatay ka ng muling binuhay. Pero yan ang inaasahan natin bilang mga mananampalataya Kristyano. Ngayon, sa pangkalahatan, ano ba ang itinuturo sa atin ng pagkataas kay Jesus sa kalwalhatian? Anong tinuturo sa atin yan? Itinuturo sa atin yan sa pangkalahatan na ang ating pananampalataya at ang ating kaligtasan ay nakasalalay lamang, nakasandig sa kung sino si Jesus. Siya'y tunay na Diyos at tunay na tao at sa kung ano ang ginawa niya para sa atin. Siya'y nagpakababa at siya'y tinaas ng Diyos sa kalwalhatian ng Diyos Ama. At yun ang nangangahulugan na ang ating kaligtasan ay kompleto, sigurado, secure. Walang dapat na maging pagbubulan sa isip natin. Bawat isa sa atin ay pwedeng makatiyak na tayo, anumang oras, tayo ay ligtas na. Tayo ay pinatawad na ng lubos. Tayo ay pinapatubayan ng Espiritu Santo sa ating pamumuhay dito sa lupa. Nang sa ganun, hindi tayo lumiko sa kanan o sa kaliwa. Hindi diretso lang sa landas na tungo sa buhay na wala. Okay, so ngayon, yan ang ating tinataglay, tinatakasan. Ano ngayon? What now? Well, piniliwanag din sa credo. Para saan ba ito? Para lang ba tayo ay, habang hinihintay natin, ang araw ng kanyang pagbabalik. Para tayo dapat mamuhay? Para saan? Doon sa paliwanag sa ikalawang pangkat ng credo, sinabi ko, pagkatapos ng paliwanag yung ginawa ni Jesus, ilinugtong doon ang paliwanag na upang ako ay maging sariling Kanya at mamuhay sa ilalim na sa Kanyang kaharian at paglingkod sa Kanya sa walang katapusang katwiran pagkawalang kasalanan at pagkapalat. Sabihin, yung ating buhay dito sa lupa habang hinihintay ang muling pagbalik ni Jesus ay buhay na dapat na nakalaan at binubudol para sa Kanya. Yun ang layunin ng ating buhay dito sa lupa. At yan ay ating tatalakayin sa ating susunod na pagkibon sa darating na linggo. At ang di maliit na kapayapaan ng Diyos sa siyang mag-iingat sa ating mga puso at pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Tayong lahat ay tumayo at magpapatuloy tayo sa page 15 ng ating himnaryo.
we will sing the offertory o ang paghahandog. Page 15. Linisin mo puso ko, O Diyos, at baguhin espiritu sa akin. Huwag hayang malayo sa piling Santong Espiritu'y magawin. Ibalik sa'kin galak ng kaligtasan at gabayan mo ako sa tuwina. Ang natin na po tayo maghandog sa Panginoon, hinandog natin ang sa lahat ating mga sarili at maging mga bahagi ng pagpapalang kaloob niya sa atin. Tayo kaya ito Ako sa ating panalangin pangkalahatan, meron pa kayong gusto isama sa prayers natin? Hilingan or kasasalamat? Wala may sakit? May sasabihin lang po si Kuya. Anong sasabihin na? Ano lang po, final exam. Okay, yung final exam ni Andrew bukas. So, pray natin. Marami naman siyang stock knowledge. Huwag mo na tulala sa status na stock na mismo na exam. Hindi mo yung basta. Okay, final exam ni Andrew bukas. Sino pa may exam? Facebook mo yun po. Wala na. Butay ko lang rin. Pagkasalan po natin si Bukay. Sige. Ay, katalaga rin sa kwarto. Okay, so, ngayon, yung ating worship team, meron kasi silang audition ngayon. So, ipag-pray natin ang kanilang audition. Okay, so, tayo lahat ay manatili na nakaupo. Pagkatapos ng ating panalangin pangkalahatan, we will say together the Lord's Prayer hanggang sa ating hymn natin. Okay? Tayo natin na dalangin. Ang maraming Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Muli po kami nagpupulo sa iyo at nagpapasalamat sa kaling araw na ito ang pinagkaloob sa amin upang kami po ay muling magkakilutipon at upang hindi lamang sambahin ng iyong pangalan kundi higit sa lahat na gawin ang iyong mga pagpapalang kapatawaran sa aming kasalanan, katiyakan ng kaligtasan at ang pagpapalibago ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sapagkat ang lahat ng ito ay nasa amin at aming tinatamasa dahil lamang sa pagdurusa at kamatayan ng pagkabuhay ni Jesus, ang iyong bugtong mga anak, ang aming tanging Panginoon at tagapagligtas. Tulungan naman po kami na lagi magtiwala namin sa Kanya at aming ipamuhay ang diwa ng kapatawaran at ang panibagong buhay na pagkaloob mo na sa amin. Ama, maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapalang pinagloob mo sa amin sa isang buong linggong nagdaan. Dalangin namin ang iyong pagpapala para sa lahat ng Panginoon. Sa lahat ng aming mga gagawin, kayo po ang kumatubay at kumalinga sa amin. Sa mga estudyante mayroong exam bukas, katulad po ni Andrew, kayo po magbigay sa kanya ng katalinuhan at ng inyong patnubay upang maipasa niya ang exam nito. Kasama rin po sa aming panalangin ang lahat po ng aming mga kapatid na hindi po namin kasama ngayon sapagkat sila ay may kailangan gawin. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila at magkaloob na yung pagpapala at nawa sa mga susunod pagkakataon ay muli po namin sila makasama. Kasama rin po sa aming panalangin, ngayon po araw ito, maya-maya ay meron pong audition yung aming mga gumaganap sa aming worship team. Si Liv, si Luke at si Yuki, kayo po ang magpala sa kanila at nawa ay
bigyan niyo po sila ng kalakasan at ng kakayahan upang magawa nila ng maayos itong kanilang gagawin at kung pong loloobin ay may basa nila ito at makaroon sila ng iba pang mga pagkakataon pagkatapos ito. Kayo po ang sumama sa buong maghapon ito sa akin sa lahat po namin mga gagawin. At gawa ang lahat ng ito ay aming gawin para sa karalangan ng aming pangalan. Ang mga ito at pang mga bagay na isang hilingin hindi namin nasabit ay aming hiling sa iyo pinagpapasalamat alang-alang sa mga pagturusan, kamatayan, at tuwing pagbuhay ni Jesus sa iyong tutunan ang aming Panginoon at kapagligtas na siya nagtuturo sa aming manalangin ng Ama namin, page 18 or page 19. Ama namin nasa langit, sa mahinawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sinigawa ang kalooban ito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawaran mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At pag mo kami ihati sa tukso, hindi layo mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalatian magpakailanman. Amen. Ay natin ito ba yun? Page 22 na ating himnaryo. Ang Panginoon ay sumayo at ang kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Tagapin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paniwalagi nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Please be seated and we will sing our closing hymn, number 35, Waves of Mercy, number 35. Number 35, Waves of Mercy.
experience our worship this morning. So welcome sa lahat ng mga kasama natin ngayon. Yung mga kasama natin online, hindi ko man nabanggit yung pangalan nyo, ay may nakikita ko ang pangalan nyo, Jimmy. Kasilip mo nga. Wala po eh. Wala pangalan. Wala Okay, po. so kung sino man kayo nandyan, maraming salamat. Maraming na inyong presensya. At naging pagpapala sa inyo lahat ang ating pagsamba. Wish our worship team well para sa nilang audition maya-maya. At yeah. Good morning everyone. Yung ating mga activities as usual after this, catechism at iba pa. Yung practice ng worship team sa next Sunday na lang. Okay? Kasi meron silang gagawin ngayon. Welcome sa lahat. Nice to see everyone. God bless you day and God bless you week. See you again.